Gina sila as they will be casting our game number 4. Alright, Falcons AP Bren versus Team Liquid PH game number 4. Tingnan natin to, Santi, dahil again, nakuha na nga ng Team Liquid PH yung hinahanap nilang code breaker against FCAP. For FCAP naman, actually, again, lamang pa rin sila dito, Santi, ha? Hindi pa rin pwedeng isang tabi yun. Yun nga eh, may 2 wins kasi sila na naipundar na kumpara sa Team Liquid PH na naghahabol, no? Pero nakakagulat for Falcons AP Bren since they prioritized the Harith instead of the Zask. Yung Zask kasi sobrang threat nito eh. Madalas hindi pa nga to lumulusot doon sa picking. And sobrang nakakainis siya pagdating sa teamfights dahil nga doon sa kanyang ultimate. So, for Falcons AP Bren, sa tingin ko nung pinik nila yung Harith, ready na sila na magpipick ng Zask yan. Kailangan ready na rin tayo kung ano yung sasagot natin. Pero, maganda rin na napansin mo yung Joed Ban. Kasi ngayon, tunay na action na ang makikita natin. Talagang set-upan. Set-upan na, no? Kasi feeling ko yun yung nag-hold back sa mga teams talaga kanina eh. Dahil nga, again, one lock target lang kasi yung Joed. So, yung mga pick-offs, laging, okay, isa-isa lang eh. Isa-isa, dala-dalawa, yun lang yung nagiging team fights kanina. Pero ngayon, iba yung storyline, Meaty Grill, nakuha na yan. And same goes with yung, sabi mo kanina, yung favorite hero mo ni K-Flop TZ, yung Terizla na. Nakuha na ng Falcons AP Bren and for Team Liquid PH. Ngayon, Santi, titingnan natin kasi, again, ito na eh, classic na to eh. Ito na yun. Yung Classic na eh. pagandahan ng setup talaga to. Oo. Kufra, Tigreal, dito natin makikita yung difference ng dalawang roamers, no? Kung sino magaling pumwesto, sino magaling pumining. Kasi alam naman natin, dalawa yan, makunat yan eh. And may game plan talaga sila dito. And for Kyle TZ, ang advantage niya dito is meron siyang ability to evade yung explosion, yung tulak. Katulad dun. Naku, na-evade Sobrang niya nga. sakto. Kaso nga lang, may chance pa rin na kumunta si Carl TZ dito, but Kyle TZ pa rin talaga makakuha ng retreat, pero napaganda ng onward. Sabay kuha din. Dalawang mahuhuli pero medyo malayo pa ang other members. Falcons AP Bren, hindi na nila pinilit pa yung paghabol, but view right now, isang hit na lang ay maaari siyang mabigyan, pero mukhang kabaliktaran ang mangyayari. Naku po, si Kyle TZ ay bumalik pa sa gitna para kumuha ng kill. Akala natin magpa-farm na lang siya. Nakita natin sa mapa kanina, bumalik na siya, Tokwa. Grabe, actually, iba yung action-jackson ng FCAP tsaka ng Team Liquid PH. Pero by the way, that first blood is brought to you by 1xBet, ladies and gentlemen. And nasundan pa nga yung first blood na yun ng mga multiple casualties from Team Liquid Grabe PH. yung freeze. Grabe yung freeze, tol. Totoo yan. Kasi iba eh. Kumbaga, ang kalaban mo si Benny Cutie sa lane eh. Ayaw mo bigyan talaga ng mga opportunity yan. Kung mapapansin natin sa minimap, yung Harith, Claude, sobrang kailangan ng tulong ni Benny Cutie as of this moment. And there you go. Andun agad si Tig. Andun agad si JP to the rescue. Pang-alalay lang, pero kabaliktaran na mangyayari. Tatry atang i-freeze. Ay, hindi kayang i-freeze. Protecta na sa torre. So, ngayon, laning-wise, lamang yung gold lane ng Falcons AP Bren. Doon din sa ikot, in terms of gold, may slight lead sila. Kailangan ng Team Liquid PH dito gumante ng kahit isang kill para pambalanse. Pambalanse lang. Tama ka dyan. Kaso ang problema kasi dito, Santi, yung Falcons AP Bren, tuloy-tuloy na sila. Ini-invade na talaga nila. Actually, si Carl TZ dito, meron naman tayong shadow kill. Kaso, yung classic bouncing ball, yayakap si Oakwin. Hindi na matatapa yan, ladies and gentlemen. Now, kailangan tumakas ng Falcons AP Bren dahil nga naman Team Liquid PH nandun na eh. Ang bilis ng resmo ng trabaan eh. Andyan agad lahat, no? Pero gusto ko i-point out yung napakagandang evade ni Carl TZ doon sa yakap Bilis, no? ni Ogwen. Kung na-delay siya ng kahit split second lang doon sa pag-swipe doon sa kanyang shadow, maaari nga mabigyan siya dahil maka-crowd control siya papunta sa dingding. Pero iba magiging istorya ngayon, magkakaroon ng turtle dance. Falcons AP Bren, Team Liquid PH, maaari natin sabihin na medyo dikit pa yung mangyayari dito. It's gonna be a 4v4 dance. At ang nagsisimula yung Falcons AP Bren, pero wala yung yakap. Sanji ata ang bibigyan. Inafata si Flap Easy para patumbahin yung isa. Tapos may crowd control pa, dalawa mahuhuli. Follow up, pero may explosion din naman nagagawin si JP. Panghuli lang din doon kay Owen, pero mukhang lugi ata sila sa trade-off. Kasi roamer kapalit ng mid laner. Nako po, pero hindi pa sila tapos. Actually, yun na daw yun. JP dito, binibigyan lang niya ng vision si Carl TZ. And si Carl TZ will do the work sa retribution, mga kaibigan. And now, 3 versus 3. Ang lalim ni Flap TZ kapag nakuha niya talaga yung Terizla niya. Pero tingnan natin, Santi ha. Andun lang din naman si Kyle. Still, wala pa rin masyadong nangyayari. Pero eto na, sabi ni Dati JP, okay, let's go, Santi!
Bibigyan nata dito si Blab, pero kapalit din naman ito si Daddy JP. Count easy, maaaring maipit sa tatlo. Ay! Go to the rescue with a flicker in! Tapos ang yakap Yakap! Ogwe to the rescue, pero si Few medyo delikado mula doon sa itinatanim ni Sanji. Pero si Ogwe na may ipit mula dito sa tatlong miyembro, enough naman yung sustain ng isang Kufra ata. Mahati nga ba, pero hindi! Grabe Oy, yung si Carl! damage si Count easy. Habulin niya si Few, pero enough pa naman dahil may shadow. Matapang kasi may escape. Ang daming nangyari sa teamfight na yon pero konti lang yung mga talagang nabigyan. Actually, 2-2 trade-off lang tayo doon, ladies and gentlemen. Pero yung top lane, kung papansinin mo, Benny Cutie and Super Marco, wala talagang ano no? Wala talagang, kumbaga, pagbabago sa ginagawa nila. Okay, kakaunter si Super Marco ng control ng minion wave. Ganon din si Benny Cutie, sasamahan ni JP. Ganon lang yung story eh. May sarili silang mundo. May doon sarili sa top silang side. odom sa top side. Tingnan mo naman yung apat na kakampi nila, nagbabalagbagan na sa sa mga objectives. Wapakil sa mga happenings. Wapakils. Itong dalawang gold laner natin, pero si Ogwe nagsistretching. Sino kaya matatalunan? Kaso nga lang hindi tumama ito kay Carl TZ, kaya naman makakatakas ang Team Liquid PH. Ito yung threat na maaaring mabigay ng Falcons AP Bren, no? Yung surprise talon ni Ogwen. Pero the thing is, mas instant kasi at mas konti yung delay ng Tigreal Flicker Implosion. Totoo yan. Yun yung difference ng dalawa eh. Pero, pag natalunan ni Ogwen si Carl TZ, sobrang maiilang yung Hayabusa. Yun nga yung difference ni Ogwen tsaka ni JP dito, no? In terms of prolonged team fight, lamang yung Falcons Heavy Uy, Bread. naku, Pero sa sakit! mga mabilisan, naku po si Sanji na naman! Ang susunod na bibigyan ng Falcons AP Brain. Grabe, alam talaga nila kung sino yung pinaka-targetin. Pero tingnan mo naman si JP, tingnan mo naman si Flap TZ. Nakuha niya yung penalty zone, connecting on 2. Pero si Daddy JP on the back row, naiwan at bagsak na lang din naman, Santi. Ito pala talaga yung rason kung ba't nag-Benedetta. Ang gandang counter doon sa Zas. Pag nag-ulti yung Zas, nagtatago man siya, isang Alecto final blow lang, ina para Naku! Uy, ang ganda rin ng talon, pero may Blazing Cubit mula kay Benny Cutie. Zaman first naman ang gagamitin, nilatag na Ay, ang ay, Lakos, ay! pero mukhang makakatakas pa naman yung isa. Pero ngayon, tumba si Sanford at mukhang malabo na nga kumontes pa. Pero isang Shadow, isang Red Trick, RTZ, anong gagawin? Medyo na late si RTZ dito. Sa Opya! pumasok! Uy, boy! Boy pa si Ogwen! Naku po, grabe naman yung boss. Mata na escape! Grabe actually, Kyle TZ and Carl TZ showing us wonders dito kung paano nga ba gamitin yung mga assassin na ito. Kitang-kita naman natin, Falcons Amy Brende actually has the upper hand doon sa may middle lane. Tapos nung nakuha na nila yung pinaka-target which is si Sanji, go na sila dito with the Benedetta Electro Final Blow. Actually, tama yung sinabi mo eh. Pag nagtago sa alien si Sanji, may Electro Final Blow nga na talagang DPS tol. Kaya naman makakatakas lang din or mabubundag lang din yung pagtatago ni Sanji. Yun nga eh, paglabas niya pa mismo, nandun siya nakatayo kung saan nakapwesto yung spawn niya. Tapos nakabang pa rin yung Alecto Final Blow na nakalatag sa sahig. So, medyo alanganin ang Team Liquid PH pag hindi nila napapwesto ng maganda si Sanji. Kasi isa siya Totoo sa yan. mga panggulo dapat eh. Ang So hirap kung eh. siya yung nauuna or siya yung napipick off ng Falcons AP Bren before the fight even starts, ang laking disadvantage na nun para sa Team Liquid. Nokuha, pero ngayon, labanan ha. Oh. Uy, ang sakit oh. Tinanggap ni Benny Cutie lahat eh. Pero Carl TZ, on the other side, Santi, Ayun naku po. lang. Solo kill na to, boss. Isang Ugi Shadow kill. Ang original na TZ pa rin talaga ang namayagpag sa pagkakataong ito. Nako, pero teka lang. Ito na naman yung isang original na TZ. Flap TZ against Sanji. Implosion Santi. Ay, ray ko po. Napakaganda ng setup dito ni Daddy JP at si Few at ang mabibigyan. Andyan yung spawn, tapos follow up naman ni Pac TZ. Kaso medyo malayo-layo pa ang mga members. Super Marco to the rescue. Andyan na nga yung damage dyan. They're trying to get kills. Kaso nga ng double kill din naman yung mapapalit ni Carl TZ. Atrasa na yung mga players and that is gonna be a 2-for-2 trade. Sobrang dikit ng laban ngayon, Tokwa. Kumpara mo sa mga nagyaring laban kanina. Yung first 3 games, puro one-sided. 2 wins ng Falcons, one-sided. Yung 1 win ng Team Liquid PH, one-sided din. It's the very first time na nakita natin sobrang close tong laban dito sa Grand Finals ng 1xBet Supernova. Very evident, mga kaibigan. Falcons, AP Bren, and Team Liquid PH. Eto na daw. Championship caliber na eh. Kumbaga kung kanina kasi, may hangover pa yung Team Liquid PH at Falcons, AP Bren. Kumbaga nagpapainit pa lang sila. Eto na yung totoong action. Pag bansa Johead, mas maganda na yung mga napapanood natin yan. Dito lang yan sa liga ng 1xBet Supernova. Pero tingnan natin, Ogwen with the positioning. Pero sabi ni Sanford, ako muna. Santi, ano na
ba yun? Napagod na naman ang ginawa ditong setup ni Flap. Kaso nga lang si Benny Cutie sabay Gedli. Bumipitik-pitik lang. Double kill na, tatlo ang tutumba kapalit lamang ng isang Flap. TZ will go down as well. Team Liquid PH. Nakuha na yung momentum na hinahanap nila. Nako po, eto na nga yun. Team Liquid PH going for the Lord and at the same time going for the middle lane turret. Nakuha na nila yung code para ma-decode yung Falcons AP Brain, Santi. Grabe yung team fight na yun. Kung makikita natin, nag-start off siya doon sa flicker setup ni Sanford. Pinredict lang nila na may tao doon eh. Madalas ginagawa yun kasi pwestuhan naman talaga yun pag-aabangan. So, ni-risk ni Sanford yung flicker niya just for that team fight. Kung wala silang tinamaan doon, back away lang. Back away lang Pero eh. flicker burn yun. So, nakakatuwang tingnan na yung Team Liquid PH, kahit na lamang sila, Aha. willing silang mag-take ng risk na gano'n. Kasi, may room for error pa naman eh. Lamang tayo. Oo. Tsaka, ito Santi, ang pinaka-aabangan natin. Nandito na yung Lord ng Team Liquid PH. Apat, actually make that 5 for Carl TZ. Now, tingnan natin ano yung magiging setup nila. Flap TZ, may conceal play naman tayo. Tamang chani-chani lang ng konti. Pasok dito si Ogwen, bouncing ball. Pero implosion! Sa may likuran! Blazing duel pa dito ni Supermart, ni Benny Cutie actually. And this is it! Pansit, ladies and gentlemen, Team Liquid PH. With just one snap, kinuha nila to tie the series against the Team Falcons. AP Bren. Iba talaga, men! Pag PH versus PH! Grabe naman yun, boss! Bossing! Napakalinis naman ang ginawa dito ng dalawang teams. And mukhang tama nga to, Kwa. Pag wala yung Johead, aksyon kung aksyon na maaari natin makita. Pero abangan natin. Gusto ko marinig kung ano nga ba ang insights ng ating panel. Ipapasa na muna natin to kay Yuko at Chef Beauty.